So ito na, mga kababayan. Ma'am Lani Reyes, hello po. No, ito mga kababayan, yung ating pag-uusapan. Grabe no, mga kababayan, no, na porket anak ka ng presidente, kapatid mo vice president, kapatid mo mayor, pamangkin mo vice mayor, at Duterte ka, so hindi ka na pwedeng hulihin. Nako, ipaparinig po natin ha sa inyo mga kababayan. Ako po, ito po siya. So, ito, saan na ba yan? Ito. Ito po, buksan natin. Ito, buksan natin. Nag-viral online ang video ng tila sadyang pagpasok ng isang driver sa one-way na kalsada sa Bonifacio Global City o BGC. Ang driver may binanggit umanong pangalan ng anak ng isang politiko nang sitahin siya ng traffic marshal. Yan ang unang balita ni Ian Cruz. Nakakahiya. Wait lang, sila. Saan tayo? Left or right? Left or right? Left or right? Sa videong ito, makikita ang isang lalaki nagmamaneho sa 28th Street sa Bonifacio Global City sa Taguig habang may mga kasama hanggang sa lumiko sila sa 7th Avenue na one-way. Pwede ka kumaliwa dyan? Baka... Pwede. Bawal! Basta ako. Nalakad ako. Pero tuloy sa pagmamaneho ang lalaki. Mahuli tayo. May mahuli tayo. Saan tayo pupunta? Uy, wrong ata. Kaya naman na-flag down sila ng traffic marshal. Wait. Oh, sabi mo, waste. Kuya, we're getting lost. Kuya, we're getting lost. Sir. Ano yung pinasok mo? Sorry po, kuya. We're getting lost. Saan po pupunta? Ano yan? Kaya po, pero the ways kasi indicated. Sinusunod ko lang yung mga nakasakay sa akin. Nagpatuloy ang kanilang pagpapaliwanag at ini-name drop pa ang anak ng isang politiko. Kuya, sorry talaga. Oo, then you can guide me na lang as kuya kasi we don't know talaga BGC. Kasi, legit promise. Ang videong yan nakuha pa noong September 23 ay kumakalat sa social media. Ayon sa pamunuan ng BGC, tiniketa ng driver. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang security team ng BGC sa Land Transportation Office o LTO. Sinisika pa ng GMA Integrated News sa makuhang panig ng Investigation and Intelligence Division ng LTO ukol sa insidente. Ngayon din ang pahayag ng social media influencer na nag-upload ng video. Hindi malinaw kung siya ang driver o siya ang kumuha ng video na base sa anggulo ay nakaupo sa harapang passenger seat. Ito ang unang balita. Ian Cruz para sa... Kita ninyo mga kababayan. Kita ninyo. Tapos sinadya niya. Tapos tinanong siya nung kasakay niya sa front seat na ay bawal dumaan dyan. Kasi one way yan. Sabi niya, hindi. Basta ako, walang bawal. Basta ako. Sabing ganon. So pagdating nila doon, nagpapalusot sila. Kuya, we are lost. Alam niyo yung Bisayang English, putang inang yan. Yung akala mo anak ng mayaman na putang inang ano, 'di ba? Mga squammy naman yung ugali. Yung mga Bisayang ano, yung mga Bisayang spoiled brat, 'di ba? Oo, tapos alam niyo yung ako nabubuisit ako ng mga ganyan, no? Yung Bisaya yung diction mo, tapos mag-i-English ka, tapos sasabihin, Kuya, we're lost. Kuya, hindi ko talaga siya feel kasi po ako'y na-hurt kasi. Tapos, yan kasi yung turo ng West Me. 'Di ba? Yung mga ganong putang inang English na anong konyo na yan. 'Di ba? Hindi na lang kasi Tagalogin kasi sa bagay kung magtagalog na silang pangit ng diction. Si Sarah nga pagpakinggan mo magtagalog tapos Bisaya, mukhang ano basta alam nyo na. Oo. Tapos ang feel nila akala mo mga anak sila ng mga bilyonaryo, sila yung mga anak ng mga presidente ng mga tawag doon, mga kumpanya na number 1 in the Philippines, diba? Mga anak sila ng mga businessman, diba? Oo. So, Diyos ko mga kababayan, at ito na nga, noong sila'y itinikitan, hindi sila natikitan, nung kinumpis ka kung saan yung passport, o ID ninyo or license ninyo kasi ganito ganyan. Ma'am Sir Paglore, hello po. Ang sagot, kilala mo ba si Kitty Duterte? Friend kasi namin siya. Kitty Duterte is friend of mine. Tapos sabay alis agad ng driver ng
'Di ba? Driver ng hindi, yung enforcer. Tapos sabi pa, "Kuya, we're lost." Alam niyo yung putang ina niyo, yung mga taga-probinsyang mga mga baklang taga-probinsya na mga OA na akala mo mga mayayaman. Huwag kayong pumunta sa isang lugar sa BGC na ang akala ninyo kayo yung may-ari ng lugar, kayo yung mga kayo yung mga anak ng Diyos. Putang ina, magagalit si Kibuloy diyan. Kaya we're lost. Yan kasi yung tinuro sa amin yung ways. Pero kitang-kita naman sa video na sinadya nilang pumasok dun sa one way. Tapos pinangalanan pa yung pangalang Kitty Duterte. Mayroon ba kami po ay natanong sa MPC? Ito po mga kababayan. Ito pa. Bukod doon, mga kababayan, saan na ba yun? Naglabas ng Ito po yun ha, mga kababayan. One way. Ito. Tinikita na pero nakikipag-ugnayan na rin sa LTO ang pamunuan ng Bonifacio Global City sa Taguig. Para yan sa kaukulang parusang ihahain laban sa social media influencer na viral dahil tila sinadya umanong pumasok sa one way. Nakatutok si Ian Cruz. Kapag DDS kasi mga kababayan, bobo talaga yan. Bakit? Biruin mo nag-vlog ka. Tapos nagkamali ka ng hindi siya nagkamali, sinadya mo pumasok sa one way, nag-counterflow ka. Tapos in-upload mo sa social media. Kaya ngayon, imbis na makalusot kayo doon, in-upload ninyo at napatunayan na may nilabag kayong violation, ayun, eto mapapala sa inyo kasi bubo nga kayo, di ba? Kumakalat sa social media ang video ng lalaking ito sa Bonifacio Global City sa Taguig habang may mga kasama. Sira. Saan tayo? Left or right? Left or right? Left or right? Ako na. Okay. Ang nilikuan, one way. Pwede ba kumaliwa dyan? Pwede. Bawal! Basta ako. Pero tuloy sa pagmamaneho ang lalaki. Basta ako walang bawal. Saan tayo pupunta? Uy, long way ata. Kaya naman na-flag down sila ng traffic marshal. Kunwari yung wait. Oh, sige mo, waste. Tinuruan pa. The way. Yeah, sir. Ano yung pinasok mo? Sabi po ko yun. Ganun, Sabi po Ito, our last. Kaya po, pero the ways kasi indicated us to be within eh. Paano yun? sinusunod ko lang yung mga nakasakay sa akin. Humaba pa ang paliwanagan. May anak pa ng politiko na ini-name drop ang driver. Yun pong niname drop ng driver mga kababayan ay si Kuya, Kitty sorry talaga. Duterte. Din you can guide me na lang as kuya kasi we don't know talaga video. Naglabas na ng show cause order ang Land Transportation Office para pagpaliwanagin ang nag-viral na driver at may-ari ng sasakyan na sumalubong sa one-way street sa BGC sa Taguig. Pinagsusumite sila sa October 15 ng written explanation kung bakit hindi sila dapat sampahan ng patong-patong na kaso na may parusang kanselasyon ng lisensya. Naglabas Kita ninyo, September nangyari, sa October sila punta ng BGC, LTO. At pinapaliwanag sila kung bakit paanong hindi sila kasuhan ng patong-patong. Rules yan. Ngayon mga kababayan, instead na hindi makasuhan, nag-upload pa ng video na sinadya gawin, sabihin, tinuro nung Waze, ganito, ganyan. Tapos sabi pa nung driver, basta ako, walang bawal-bawal, basta ako. Sabing ganon. So ngayon, mga kababayan, yun nga, ni-name drop yung pangalan ni Kitty Duterte. Diyos ko naman. Tapos ano kayang nangyari? Nakasuhan ba? Nakulong ba? Wala. Diyos ko naman. Naku, mga kababayan, nakakahiya. Huwag kayong ganyan, oy. Diba? Alam niyo yung mga ganyang bagay, yung mga ganyang senaryo, no? Actually, hindi, pagdating kasi sa pangalang Duterte, wala akong problema. Pero ang problema kasi dun mga kababayan, kung ikinukonsinte, no, or itinutolerate yan ng mga Duterte na gamitin ang pangalan nila because nakagawa ka ng violation, hindi po maganda yung ganun. Diba? Hindi po maganda.
Kasi mahuhulog dyan, porkit kaibigan ka ng anak ng presidente, hindi ka nahuhulihin. Pinsan ka ng anak ng presidente, or di kaya girlfriend mo, si Kitty, ganyan-ganyan. So hindi ka na, ano yun, may favoritism, palakasan? Kung tutuusin yung mga magulang na yung mga magulang na politician yan, ay hindi naman dapat kinakatakutan yan. Kasi bakit? Taong bayan ang nagpapasahod dyan. Kung meron mang pinaka-powerful, ay ang taong bayan. Kasi bakit? Even the president, walang kapangyarihan kung ang taong bayan na mismo ang magsabing tanggalin siya. 'Di ba? Wala siyang sasahurin kung ang taong bayan na mismo yung magsabing hindi siya sasahuran at hindi magbayad ng tax. 'Di ba? Diyan nakalunya hilo po, and kay Ma'am Ashley Kate, and kay Ma'am Cirila Andres, hilo po, Ma'am Alice Toason, hilo po. 'Di ba? Nakakaloka yung ganyan. Napaka-unfair naman. Samantalang tayo, magkamali ka nga lang ng daan sa bike lane, titikitan ka, kukunan ka pa ng lisensya, halos makikipagbugbugan ka pa dun sa traffic enforcer. 'Di ba? Halos makipagmurahan ka pa doon. Samantalang sila, we're lost, kuya, we're lost. 'Di ba? Kita niyo, tapos, do you know, Katie Duterte is friend of mine. Tapos wala na, thank you na lang. Ano yun? 'Di ba? Kung ganyan mga kababayan, hindi po maganda yan. Hindi po maganda yung gano'n na porkit ba anak ka ng presidente, porkit ba may kapit ka, konektado ka, anak ka ng politiko, hindi ka na pwedeng hindi ka na pwedeng tikitan, hindi ka na pwedeng So kapag ganyan mga kababayan, no, ang matatawag diyan is spoiled. 'Di ba? Spoiled brat ang tawag diyan. Ngayon, kung i-spoiled mo nang i-spoiled yan, pag lumaki yan, kasi spoiled nga, baka naman hindi nyo na makontrol. 'Di ba? Baka hindi nyo na makontrol yung mga ganyang bagay. Kasi, syempre nasanay na siya eh. 'Di ba, nagawa na niya yung pag-violate ng isang rules, tapos hindi siya nanagot. Hindi siya naanuhan ng offense. Kasi bakit? Tatay niya presidente. Tatay niya politician. So, ganun ba yun? Parang si Kiko Barsaga lang. Tatay niya politician, angkan niya politician. So, kahit magsabi siya ng fake news, okay lang. 'Di ba? Kahit magbanta, 'di ba? Magmura, okay lang. Kasi bakit? Anak ka ng politician. 'Di ba, Ma'am Jana Calunya? At sa inyong lahat po dyan. Kaya sa totoo lang mga kababayan, nakakaloka. Nakakahiya. Bakit walang kaso pag ordinaryong tao kulong agad? May labag na ginawa, hindi hinuli. Ano yan, 'di ba? Yun nga. Yun nga, madam. 'Di ba? Ma'am Rosalinda, yun nga. May nilabag. Good influence or bad influence dahil Duterte. Asaan ang mga pulis na takot dahil Duterte? Why? Bakit po? 'Di ba? Yun. Akala mo kung sinong Poncio Pilato. Ganyan ang nangyari sa anak ni Tebes, masyadong mayabang nung may nakaalitan. Sabi ni Sir Celso Pineda. 'Di ba? Yan ang mahirap mga kababayan, no? Buti na lang, Sir Polongski Yutman, hello po. Buti na lang mga kababayan, yung ibang anak ng politician, tahimik lang, no? Yung iba namang anak ng politician, flex ng mga luxury na gamit, shopping dito, shopping doon, abroad dito, abroad doon, tapos ending, anak pala ng congressman na may sangkot sa flood control. Parang yung alam nyo yon, yung vlogger na sumakay sila ng private plane, papunta sila ng Boracay, punta sila ng Palawan, tapos kung ano-ano, pupunta sila ng Amerika, kumain sila, 75,000 pesos yung bill nila, 'di ba? Tapos pupunta sa isang mamahaling luxury store na tinatawag nating Louis Vuitton at Hermes, Chanel at Prada at Louis V. Kung makabili, walang pakialam kasi sanay na sila. 'Di ba? Oo, Sir Polongski Yutman. Kaya pangit yung ganyan, no? Wag ninyong dapat pag mga ganyan, wag ninyong itolerate yung ganyan, no? Kasi hindi porkit tatay mo ay ganito, tatay mo ay ganyan, ay makapangyarihan ka na. Tandaan ninyo,
Ni isang politician, walang power yan kung ang taong bayan na mismo magsabing tanggalin siya at ayaw na sa kanya.